sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Ako po si Gazi Sharif, ang inyong likod na muli nagbabalik dito sa atin hong himpilan. Nagbabalik ho tayo bilang inyong tagapag-ulat at kabalitaan
Gabi ho tayo ngayon, ika-17 ng Mayo, taong 2025. Oras sa buong Kapuluan, 42 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. Narito na ang ating mga balita. Poll watchers sinibak matapos sagutan ng balota sa halalan kamakailan. Mga lumabag sa liquor ban, timbog. Proklamasyon ni Mayor Marcy Teodoro, suspendido ng COMELEC. Lalaking nagpanggap na taga NBI, sumuko. Erwin Tulfo magre-resign kapag pasado na ang anti-political dynasty bill. Mga nakapagtapos ng senior high school, pwede nang magtrabaho sa gobyerno. RFID Easy Trip Services under maintenance na naman. Kahilingan ni Kibuloy na muling bilangin ang mga boto, ibinasura ng COMELEC. Mas mababang multa sa motorcycle violations, pirmado na ng Pangulo. At Paulo Teston itinalaga bilang bagong FDA chief. Ang detalye ng mga balita, abangan ho sa amin hong lamang pagbabalik. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Bago ang lahat, oras sa buong Kapuluan ulit, 46 makalipas ang alas 6 ng gabi. Rekta na tayo at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinibak ang 2 bantay boto sa halalan matapos mamataang sinasagutan ng balota para sa botante. Kaugnay nito, haharap sa kaso ang nasabing mga tagabantay ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Makikita umano ito sa isang viral video na malinaw na sinasagutan ng isang lalaki at isang babaeng nagbabantay ang balota para sa botante. Ang nasabing video ay Facebook post mula kay Joy Bernos at maririnig dito ang boses ni Joy habang binibidyohan ang mga ito na isinusumbong ang mga tagabantay na sumasagot sa balota
at hindi gumagamit ng back ballot secrecy voters. Makikita rin umano sa video ang kodigong kinokopya ng mga tagabantay sa lamesa. Samantala, umani naman ang sari-saring reaksyon ng nasabing video. Personal ho natin nakita yung Facebook post video mula kay Joy Bernos at makikita ho natin na yung mga tagabantay, ang tungkulin ho nila roon ay mag-assist ho ng mga senior citizens at yung may mga hindi na ho kayang basta-bastang magboto. Ngunit nakalilimutan ho nila siguro na ang tungkulin ho nila ay magbantay at mag-assist. Hindi ko kasama sa tungkulin yung sasagot ng balota. Sa ibang balita, timbog ang 33 individual matapos lumabag sa nationwide liquor ban sa lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Ito ay ayon sa ulat mula sa Police Regional Office Central Luzon o PRO3 kamakailan. Bahagi umano ang liquor ban kamakailan sa mandato ng Commission on Elections o COMELEC para sa mapayapa at maayos na halalan. Saklaw ng pagbabawal ang pagbili, pagbebenta at pag-inom ng alak sa pampublikong lugar. Agad namang isinampa sa korte ang kaso alinsunod sa paglabag sa COMELEC Resolution number 11057 ng Omnibus Election Code. Ang pag-aaresto sa mga lumabag ay bahagi ng mas malawak na security strategy sa panahon ng halalan ayon kay PRO3 Director Brigadier General Jean Fajardo. Ang paghihigpit dito umano ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan ng mga komunidad, kaya't hindi maaaring maapektuhan ng alak ang kapayapaan sa mga ito, higit lalo sa panahon ng halalan. Naku ho, mga kababayan, kapag alam naman ho nating panahon ng halalan, hindi naman ho sigurong masama o hindi naman ho siguro makakaabala sa atin kung iiwasan ho natin yung mga ganyang bagay. Alam ho natin kapag halalan, kailangan ho natin makapag-isip ng maayos, malinaw at diretso. Higit sa lahat, kailangan ho natin gumising ng maaga. Yan ho naman. Sana makapag-itiis tong mga ito. Ayan tuloy, timbog. Sa ibang balita, sinuspinde ng Commission on Elections o COMELEC ang proklamasyon ni Marikina Mayor Marcelino Marcy Teodoro bilang kinatawan ng unang distrito dahilan ng mga kaso pang nakabinbin laban dito. Nilabas naman ng COMELEC ang kopya ng kanilang orders upang suspendihin ang 19 na kandidato kabilang na si Teodoro na ayon sa partial tallies kamakailan ay nangunguna ng mahigit 45,000 boto kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ayon sa resolusyon ng komisyon o MBank sa Consolidated Motion for Reconsideration, ipinag-uutos na suspendihin ang proklamasyon kung makakuha ng pinakamaraming boto sa naganap na halalan kamakailan. Ang nasabing suspensyon naman ay wala umanong epekto sa transmisyon ng botong natanggap para sa unang distrito ng lungsod ng Marikina, maging ang pag-imprenta ng kaukulang Certificate of Canvass o COC. Inatasan umano ang election officer ng unang distrito ng Marikina na personal at agad na ipaabot ang kautusang ito sa nasabing kandidato at sa City Board of Canvassers na kasama na rin sa usapin. Ang dalawang suspension orders na inilabas ng COMELEC ay mula umano kay Pimentel at sa isang Layrich James Estanislao. Kasama sa naging anunsyo ni COMELEC Chairperson George Garcia kamakailan ang pagsuspende sa proklamasyon ng nasabing 19 na kandidato kung mananalo. Dagdag pa niya, inaasahan pa nila ang mas maraming suspension orders sa mga kandidatong sangkot
sa paglabag at sa iba pang usapin. Sa ibang balita, muntik nang mauwi sa isang madugong insidente nang magpaputok ng baril ang lalaking inaaresto dahilan ng pagpapanggap na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Iniimbestigahan na ng Southern Police District Special Operations Unit ang kasong kinasasangkutan ng nasabing lalaki at nasa kustodiya na ng Makati City Police habang hindi naman binanggit ng mga otoridad ang pangalan ng nasabing lalaki. Ayon sa ulat kamakailan ng Detective Special Operations Unit o DSOU, nagsasagawa umano sila ng anti-criminality operation sa Nicanor Garcia Street, Barangay Bel Air, Makati City nang lumapit ang suspect sa dalawang operatiba. Nagpakilala umano na taga NBI ang lalaki sa dalawang tauhan ng DSOU na nagpakilala ng mga pulis. Malakas ang loob. Bumulot ng baril ang suspect na natukoy na Glock Gen 5 9mm pistol at nagpaputok matapos manakot ang nasabing suspect na papatayin niya umano ang mga otoridad. Dali-dali namang rumesponde ang Makati Central Police Station nang tawagan ng dalawa habang ang suspect ay nagtago naman sa kanyang tahanan. Ngunit kalaunay, sumuko rin. Susuko rin pala nagmatapang pa. Samantala, nasamsam sa suspect ang baril na may mga bala, dalawang magazine at mga ID sa kanyang bag. Sa ibang balita, suportado ni Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Party List o ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang mungkahing pagbaban sa mga political dynasties at magre-resign pa umano kapag naging batas na ito. Ayon pa sa kanya, hindi lamang siya magre-resign, kukumbinsihin pa umano niya ang kanyang mga kamag-anak na bumitiw sa pwesto kapag naging batas na ang nasabing bill. Dagdag pa rito, may nakaplano ng mag-file nito at kung kakailanganin, magiging co-author umano siya nito. Matapos maipasa, ay magre-resign. Kung hindi umano pumayag ang kanyang mga pamilya na mag-resign, ay sasabihin niyang wag nang gumaya sa iba pang dinastiya. Dapat lang Samantala, nabanggit din ni Tulfo na marapat umanong mabigyan din ng pagkakataon na ang marami pang pamilya na mas mapagbigay at mas matapang sa kanila. Sa ibang balita, good news naman tayo, maaari nang makapagtrabaho sa gobyerno ang mga nakapagtapos ng senior high school matapos buksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga entry-level position para sa mga ito upang higit na mapalawak ang pagkakataon na makapagtrabaho sa pampublikong sektor. Ayon sa ulat, inilabas ng Civil Service Commission ang Resolution number 25-00229 na nag-aamyenda sa mga kwalipikasyong kinakailangan upang maisama sa unang antas ng posisyon sa gobyerno ang mga nakapagtapos ng K-12. Alinsunod sa mga binagong pamantayan, ang nasabing resolution ay na inilabas kamakailan ay binibigyang daan ng pagkuha sa mga nagtapos ng grade 10 at 12 magmula taong 2016. Layunin umano ng CSC na higit pang magkaroon ng abot kamay ng mga pagkakataon ang batang Pilipino upang makapaglingkod sa publiko. Kasama sa bagong alituntunin ng CSC na amyendahan ang mga kwalifikasyon sa posisyong clerical, custodial at iba pang sakop ng sub-professional na tungkulin upang iayon ng pamantayan sa mga empleyadong mula sa senior high school. Binigyang linaw naman ng CSC na hindi pa rin sakop ng bagong pamantayan ng mga posisyong nangangailangan ng angkop na degree sa kolehiyo o di kaya ay profesyong may board exam.
Dagdag pa ng CSC na marapat pa ring matugunan ng aplikante ang mga kwalifikasyon sa posisyon gaya ng kaukulang training, karanasan at civil service eligibility upang mapabilang sa pag-a-appoint. At ang desisyon ay nasa kamay pa rin ng appointing officer at regulasyon ng CSC. Dako tayo sa ibang balita. Muling hindi magagamit ang ilang Radio Frequency Identification o RFID sa darating na system maintenance ng Easy Trip Services Corporation. Inanunsyo kamakailan ng korporasyon na magsasagawa umano sila ng maintenance mula alas 11 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa ika-19 ng Mayo hanggang alas 5 ng umaga sa ika-20 ng Mayo. Kaya't nagpapaunang pasabi na sila sa mga motorista na planuhin na ang biyahe habang maaga pa upang maiwasang maabala. Samantala, ayon sa korporasyon, makasisiguro naman na ang lahat ng transaksyon ay maitatala at makikita sa mga account ng maayos. Ipagpapatuloy ho natin ang detalye ng mga balita sa isang saglit lamang. Abangan ho ninyo sa amin hong ulit pagbabalik. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Sa pagpapatuloy ho ng atin hong mga balita. Hindi umano sang-ayon sa batas ang kahilingan ni Pastor Kibuloy na muling bilangin ang mga boto. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
Sinabi ni Garcia sa isang press conference kamakailan na tanging paglulunsad ng election protest lamang ang paraan upang magkaroon ng manual recount. Ayon sa abogado at spokesperson ni Kibuloy na si Israelito Torion, na motu proprio umano na maituturing ang nasabing kahilingang muling magbilang ng mga boto kahit na walang petisyon para dito. Ang motu proprio po, mukhang legal term po yan na nangangahulugang order ng walang petisyon. Ayon pa sa kanya, ang manual na pagbibilang ay dapat na mandato ng batas antas pa lamang ng presinto, partikular na ayon sa Section 31 ng Republic Act 9369 o ng Election Automation Law. Tugon naman ni Garcia na sila ay mga abogado kaya't may kani-kaniyang pakahulugan dito dahil umano kung ang automated election ay may katangian ng muling pagbibilang, dapat magbago umano ng batas na nakasaad kung paano ito dapat na gawin. Kundi ang pinakamainam na paraan ay election protest matapos ang halalan ayon sa konstitusyon. Binanggit din ni Garcia ang Supreme Court ruling na kasama sa election protest ang mga usaping naganap maging bago ang halalan habang nagpaparehistro at hanggang sa proklamasyon. Hamon ni Garcia, kung may pagtutol ay gawin ito sa pamamagitan ng election protest. Samantala, nasa ika-31 ng halalan si Kibuloy na nakatanggap ng mahigit na 5 milyong boto ayon sa datos ng COMELEC kamakailan. Dagdag pa rito, ayon sa ulat, tumakbo si Kibuloy sa pagkasenador sa kabila ng pagkakulong sa Pasig City Jail ng hinihinalang child abuse na kanya namang itinanggi. Sa ibang balita, pinirmahan na ng Pangulo ang batas sa pag-amyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Sangayon sa Republic Act 11235, 5 araw na ang palugid upang i-report ang naunang may-ari sa Land Transportation Office o LTO. Ang bitahan ay binibigyan ng 20 araw naman ang bagong may-ari upang ilipat ang rehistro sa kanyang pangalan. Binawasan na rin ang ilang mga multa ng violations gaya ng kawalan ng plaka na mula sa dating 50,000 piso hanggang 100,000 piso ay ginawang 5,000 na lamang. Dagdag pa rito, wala ng pananagutan ng may-ari at hindi na rin maaaring kumpiskahin ang motorsiklo kung may maipakita namang rehistro. Kaugnay nito, ang parusang dating pagkakulong o multa mula 20,000 piso hanggang 50,000 piso ay ibinaba na sa multang hindi hihigit sa 5,000 piso. Hindi na rin umano basta-bastang maaaring kumpiskahin ang motor kung ang dahilan lamang ay ang hindi pagsunod ng mga bumibili sa itinakdang tuntunin ng batas. Samantala, ayon sa batas, dapat umano iulat ng mga dealer sa LTO ang lahat ng mga nare-possess na motor at magsumite ng taon-taong status report of possessed units na nasa kanilang kustodiya. Sa ibang balita, itinalaga na bilang bagong Director General ng Food and Drug Administration o FDA si Department of Health o DOH Undersecretary Paulo Teston. Ayon sa FDA, ang pagbalik ng tiwala ng publiko sa ahensya at ang pagsasagawa ng masusing pagsusuri sa operasyon nila ay sinumpang tungkulin ni Teston. Hangad umano ni Teston na maitaas ang pamantayan ng serbisyo sa FDA, hindi sa pamamagitan ng pangako at plano lamang, kundi sa pagsasagawa nito. Talaga lang ha? Ang mga reforma umano na kanyang gagawin ay pinag-isipang mabuti, mabilis at makikita sa konkretong mga resulta. Dapat lang ho. Kasama sa kanyang sinumpaang tungkulin ang kapakanan ng mga empleyado ng ahensya sa pangako magpapapabuti ang kanilang job security, pagsundan at kondisyon ng trabaho sa loob ng ahensya. Ipagbit naman ang pangunan sa
Dagdag pa rito, naging DOH Assistant Secretary din si Teston, Cluster Lead sa Health Facility Development Bureau, Health Facility Enhancement Program Management Office, at DOH Assistant Secretary naman sa ilalim ng Capital Asset Management and Patient Support Cluster. At yan ho ang naging kabuuan ng atin hong mga balita sa loob ng isang linggo hong nakalipas. Mga balitang atin hong tinutukan at sinubaybayan na hatid sa atin ng Millennial Online TV. At it's good to be back ho sa akin. Nakatutuwang makapag-ulat dito muli. It's good to be back at nakakamiss ho ang itong ating studio. Bago ang lahat, muli subalikan natin ang mga balita sa ating news recap. Narito na ang ating mga balita. Poll Watchers, sinibak matapos sagutan ng balota sa halalan kamakailan. Mga lumabag sa liquor ban, timbog. Proklamasyon ni Mayor Marcy Teodoro, suspendido ng COMELEC. Lalaking nagpanggap na taga-NBI, sumuko. Erwin Tulfo magre-resign kapag pasado na ang anti-political dynasty bill. Mga nakapagtapos ng senior high school, pwede nang magtrabaho sa gobyerno. RFID Easy Trip Services under maintenance na naman. Kahilingan ni Kibuloy na muling bilangin ang mga boto, ibinasura ng COMELEC. Mas mababang multa sa motorcycle violations, pirmado na ng Pangulo. At Paulo Teston itinalaga bilang bagong FDA chief. At yan ho ang naging muli. Yan ho ang naging kabuuan ng atin hong news recap ngayong linggo. Mga balitang atin hong sinubaybayan, tinutukan, at hindi pinalagpas. Antabayanan po ninyo ang mga balita dito lamang sa atin hong palatuntunan. Sa susunod na linggo ho ulit, magkita-kita ho tayo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula dito sa aming studio, ito po ang inyong lingkod, Gazi Sarip. Magandang gabi ho ulit at hanggang sa susunod na balitaan, dito lamang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama sino dito na sa yung Millennial Online TV. Shout out dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na mga katropa.